Mga kaibigan, Silver Voice TV, kakauwi ko lang galing ng yung Motivated All-Star Basketball, mga kaibigan, na inorganisa ni Rendon Labrador. At ako'y nababahala lamang kasi napanood ko, mga kaibigan, yung nakaraang prayer rally na ginawa sa Davao. At I'm expecting na, 'di ba? Speaking of prayer rally, 'di ba? Ipapanalangin yung bansa, yung siguro yung mga yung ekonomiya, yung mga kalamidad, 'di ba? Pero mga kaibigan, nanonood ako ng news, nakakapanghina. Saan na po napupunta ang atin pong bansa? Para pong nawawala na yung, 'di ba? Diplomasya. Na kahit magkakalaban sa politika, nandun pa rin yung diplomasya. Nandun pa rin yung pagiging makatao. Mga kaibigan, ako po yung nanonood, at para bagang nagiging asal kalye na po yung mga politiko na aking pong nakikita, especially ito po yung katotohanan, hindi po sa baka magalit yung mga supporter, nagsasalita po ako ng katotohanan. Si former President Duterte po, bakit po ganon? Sinabihan niya ng drug addict ang ating pong presidente, sinabihan niya na pag hindi mo tinigil yan, magkakagulo, nagbanta po siya na baka mangyari sa iyo nangyari sa tatay mo. Bakit naman po ganon? Ba't para pong may pagbabanta ng karahasan? Di po ba? At parang hindi din po disente, kahit sino, supporter ka man o hindi, o neutral ka man, para sabihan mo ang isang presidente na ikaw drug addict ka, di ba po, dating kaalyado. O ngayon, siguro, nagkakagusot, although, talaga nagpapansinan pa rin naman sila ni Pangulong Bongbong Marcos. Marunong magdala si President Bongbong Marcos, binabati niya pa rin si VP Sara. Pero kung sinasabi niyo nung mayor pa po kayo, nakatanggap kayo ng report, di umano na naggagamit daw ng pinagbabawal na gamot. Bakit po nung nakaraang election, partner po sila nung daughter nyo? Di ho ba, President Duterte? So, bakit po ngayon nyo lang po sinasabi? Kung alam nyo po pala talaga na ganyan, kung sakali po yan na ito to, di sana, kung galit po kayo sa droga, di po sana hindi nyo po pinayagan na maging kapareha po yan ng inyo pong anak na babae, 'di ba? So, ngayon po makikita natin pati po yung, 'di ba? Ito pong si Congressman Paulo Duterte, maging si Mayor Baste Duterte na super aggressive na po ang mga tirada sa ating presidente. Gayong pag pinapakinggan naman po natin ang side ng presidente, hindi nga po nila pinapatulan magaan lang ang kanilang pagsagot, mga kaibigan. Saan po ba nagagalit yung usapin na pagpapapasok di umano ni Presidente Bongbong Marcos baka sa ICC to investigate the war on drugs? O di kaya naman yung pagsulong syempre po ng itong People's Initiative para para sa charter change na talaga nga namang maugong po ngayon, at siguro ayaw po or talagang threatened kayo na maisulong talaga ang charter change, Syempre, alam naman po natin na talagang kumikilos po ang 19th Congress, mga kaibigan, para ito po iligasiya sa kanilang kongreso na maisa katuparan po nila na maamyendahan po ang ating matanda na saligang batas. Again, para sa aking sariling opinion, wag po natin tingnan yung mga personal gains ng mga politiko. Hindi po wag masyado po tayong mababaw, tingnan po natin ang ikagaganda ng atin pong bayang Pilipinas kapag po ang ating saligang batas ay naamyendahan, na-update, mga kaibigan. Mas marami ang makikinabang, mga negosyo lalago, di ba ho? So, yun lamang, nakakalungkot lang. Sana po hindi po magpatuloy na maging para bagang salitang kalye na po ang ating politika. Nakakalungkot ho. May murahan, may batuhan ng mga aligasyon, na defaming. Nawawala na po yung napapanood po ng mga kabataan. Nawawala na po yung dignidad ng politika sa Pilipinas. Silver Voice TV, magandang gabi po sa inyong lahat.